Tinatayang nasa 236 na pamilya ang nawalan ng tahanan matapos isagawang demolisyon sa Guatemala compound sa Makati. Dawi sa karasan ang nasabing insidente kung saan naabot sa 29 sugatan. Kabilang ng ilang residente at mga miyembro ng demolition team. Git naman ng lokal na pamahalaan ng Makati, taong 2009 pa, ibinabaraw ng korte ang demolition order. May alok naman sila sa mga nawalan ng bahay. Kabilang na ang relokasyon sa Laguna, tulong pinansyal at ang Balik Provincia Program. Ang naging demolisyon sa Guatemala compound sa Makati, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, live sa studio, Superintendent Jaime Santos po ng Makati Police. Good morning po, Superintendent Santos. Ayan. At nasa telepono natin si Frank O, sa Presidente ng Guatemala Neighborhood Association. O, katamay, good morning, Frank. Good morning po. Opo, teka muna. Opo, at tanongin ko lang si Superintendent Santos, sa investigasyon nyo, kasi ang punto dito yung naging karahasan, ano? Nakikita ko naman, may dialogue naman, pero ba't nauwi pa rin sa karahasan nyo? O kaya yung demolition, nagkaroon ng batuan, may nasaktan both sides. Kanino tingin nyo nagsimula yung gulo? Actually, ganito po yun, sir. No? Meron kaming last-ditch effort to settle the matter peacefully. Ako mismo pumunta kay Mr. Ojos kasi nag-feeding activity kami dyan minsan pagka pinadadala kami ni Mayor dyan o kaya effort ng pulis. Sinabi namin na kung pwede lang ma-resolve na lang yung hindi naman Ngayon, nandun po kami doon sa malayo po kami. Kasi nga, nabalitaan namin na magkakaroon ng ganyan. Ngayon, nung nagkaroon po ng batuhan, ayun namin, tumakbo sa amin, lumapit sa amin. Sa kanila galing una yung bato? Hindi po namin, iniimbestigahan pa po bote, namin. bato o ano? May molotov bomb pa ako nakita Yeah po, opo. Diba? Ngayon Buti po, wala namang EBS, no? Hindi naman? Meron po. Meron din? Kasi yung isang tao po namin, si Chief Inspector Castor, medyo naligo. Siya natin yung bono. Opo. Ngayon po, Kailan ba naabisuhan itong mga pamilya dun sa Guatemala at alam nilang ide-demolish na yung compound? Opo, matagal na po yan Nung June pa po, may notice na po sila. Tapos na postpone lang po. Nagkaso sila, natalo rin sa korte. Matagal na po. Diba? Matagal na po. Sa pagkakalam ko kasi member po ako ng housing board. Kasama po ang PNP dyan Ilang pulis yung nasugatan kahapon? Kahapon po is almost 10. Sa hanay naman ng mga residente, may nakita kayong... siguro po mga tatlo. Tatlo, okay. Tuloy yung kaso sa kanila, Superintendent? Opo, kasi kahapon din nag-assume yung bagong Chief of Police namin, si Senior Superintendent Manny Lucban. Personal siyang nag-supervise sa amin noon. Okay. Oras na yan. Mr. Ojos, good morning po. Opo. Opo, at ba't ho naging marahas itong demolition na ito? Gayong matagal na raw kung kausap kayo at alam nyo aalisin kayo doon sa lugar. Kasi po, alam nyo, yung nilalatag naman nilang relocation site sa amin ay nag-traping kami doon. Paano naman namin matatanggap po yun? Walang bahay, walang ilaw, walang tubig, at walang pangkabuhayan. Hindi, napuntahan ho namin meron ho. At may mga taga Makati ho na... Yung pagdadalan sa amin, walang bahay yun. Staging area lang kami sa may eskwelahan. Sa may eskwelahan? Opo. Oo. Makaiba yung site na pinakita sa inyo. Pero yung pagdadalan sa amin, walang bahay, wala pang tubig, walang ilaw. Parang isa lang ilaw, yata yung site ng... at walang pangkabuhayan pa doon po. Opo. Pero yan po ay lupa ng gobyerno na matagal nyo na pong alam, Mr. Ojos? Opo, alam na namin yon, pero... May tatlong sinasite, babayaran kayo ng 24,000 bukod doon sa relokasyon or itong Balik Probinsya. Ayaw nyo ho doon sa mga alok na yan ng gobyerno? Kasi po, yung inaalok nilang 24,000, hindi nakakagamot sa informal settler yan. Kasi pag binigay nila yung pera, nandyan lang, paikot-ikot lang. Yung mga, so, ang pinaka-importante talaga, relocation. Dyan ho sa compound, ilang taon ho kayo nakatira dyan, Mr. Ojos? Siguro, mayroon 35 years, may 30 years po. Anong hanap buhay niyo po dyan sa Guatemala? Karamihan po ng mga nag-ano dyan ay mga vendors, konti lang yung mga... Hindi, kayo po mismo. Sa mga kumpanya. Mr. Ojos, kayo po mismo, anong trabaho niyo po? Vendors po ako. Anong tinitinda nyo? Tindahan ng parang sari-sari store na maliit. Ano yung binabayad sa inyo ng ilang mga residente dyan? Ano po? Ano po yung binabayad sa inyo buwan-buwan ng ilang mga residente?
Bali, itong lupa kasi na tinitirikan namin po, Oo. dati ay private ito. Pagkatapos umuupa kami doon sa may-ari na si Josephine Canon, mayroong 500, may 1,000. Opo. Pero nung nagkalaunan, ay ito ay bininta niya sa City of Makati. Pero tuloy pa rin ho yung pagbayad ng buwanan po sa hindi inyo? na. Hindi na po. Ah, hindi na Simula po. nung nakuha ng City of Makati ito. So ngayong araw na ito, kamusta na ho kayo dyan, Mr. Ojos? Okay lang naman po kahit nawalan kami ng tirahan, nandyan lang sa mga kalsada yung mga kasamahan namin at ang ano namin, dito lang kami sa kalsada kasi yun ang hindi inaalam na ugat ng pakikipaglaban ng mga informal settler, hindi inuugat ng gobyerno yan kung bakit sila lumalaban. Okay. So, Superintendent, clearing operation na po tayo doon? Apo, kahit napakura nasa na gilid po sila, yun. nabakura Tapos na. ho, yung mga ibang family po, pinaasikaso po ng personal ng aming mayor, na si Mayor John Binay, para ho makita kung ano yung kalagayan at hindi naman ho pababayaan yan. Okay. Mr. Ojos, anong plano nyo rito? Isasampan nyo uli sa korte? Siguro po, magsasampa kami sa... Ilan ba nasaktan sa korte inyo? Dahil nakita nyo, alas 3 na. Hindi pa rin tumitigil ang demolition at napakahabang oras hindi kami man lang pinansin ng anumang sangay ng gobyerno. Abala sila sa pag... ano nila ng mga political agenda nila. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Arnold Tiago. Opo, salamat po. Si Ginoong Frank Ojos po yan ng Guatemala Neighborhood Organization o Kadamay. Superintendent, maraming salamat po. Salamat po, sir. At sana po, ika nga, yung iba pang mga plano, yung demolition ay maiwasan po na magkaroon ng karahasan. Yan po ating naging talakayan natin. Magbabalik po unang gira.